Pinagtrabaho mo. And sabi mo kanina leadership by example, nung Baklata! isa kayo naging instrumental, sabi nga nila kung hindi raw kayo siguro yung nag-serve ng warrant of arrest kay Kibuloy at kay General Duterte, baka hindi naging General posible. Alam Duterte. naman natin kung ano sila makapangyarihan, no? Even until now. Ano pong nag-push sa inyo na, at paano ba nangyari yan? Kung kwentuhan nyo kami, kayo kagad ng inatasan, inako nyo ba kung paano yung service na yan? How did it end up to end up in your lap, basically, to serve these most controversial figures with the arrest warrants? Bagong interview kay Turiring mga kadonatics. Nako! Humble na hambog mga kadonatics. Sobra talaga. Ang nag-interview pa sa kanya, isang bakleta. Ewan ko mga kadonatics. At eto, parang napaka-proud pa nila mga kadonatics na napakulong si Tatay Digong at si Kibuloy. Sobra mga kadonatics. Sobrang proud nila. At sa kabilang banda mga kadonatics, eto ang mga kadonatics natin at yung ibang liderato na nanawagan na mga kadonatics na dapat masecure si Madriaga. Si Ramil Madriaga. Eto ang sabi mga kadonatics. Philippine National Police, DILG, DOJ, please protect Ramil Madriaga. Keep him safe and alive. It will not be to the advantage of VP Inday Sara Duterte na may masamang mangyari sa kanya. Kailangang maimbestigahan ang kanyang testimonies and sworn affidavit. Mananawagan tayong lahat sa PNP, mga kadonatics. Ito. Ang nangyayari kasi ngayon sa ang NBI, nananawagan pala si Madriaga mga kadonatics na i-secure yung pamilya niya kasi may death threat daw. May threat sa kanyang pamilya mga kadonatics. At alam nyo ba kung ano ang sabi ng mga makakabila? Yan na. Yan na, gumalaw na ang mga Duterte. Kay Inday Sara mga kadonatics. Talagang patatahimikin daw ang mga Madriagas mga kadonatics. Tayo yung pinagbintangan. Ngayon, kung sila na mismo mga kadonatics ang mayari niyan, pag sila na ang gumurgor kay Madriaga, tapos ibintang kay Inday Sara Duterte kasi dahil sa affidavit niya, nako, delikado mga kadonatics. Alam nyo naman na gagawin nila ang lahat para lang masira yung mga Duterte. Nako, kaya mga kadonatics, dapat i-secure itong si Madriaga at imbestigahan yung sworn affidavit niya. Mali eh. Napakamali talaga mga kadonatics. Ayan. Magkaalaman talaga. Sana walang mangyari sa kanya. Walang mangyari sa kanyang pamilya para malaman natin ang katotohanan mga kadonatics. Noon na sinabi nila na bumisita si Inday pero nakita sa CCTV, wala pala. Iba pala yung binisita ni Inday. Ngayon mga kadonatics, doon pa lang alam mo na nagsisinungaling na sila. Eto, pakinggan natin ang bagong interview ni Turiring mga kadonatics. Ay talagang proud na proud sila sa nangyari kay Tatay Digong. Grabe, sobra. Eto, andito tayo mga kadonatics, makinig hindi para ma-disappoint o manglula mga kadonatics, kundi pagtatawanan itong mga hudas na to. Eto, panoorin natin mga kadonatics. Pinagtrabaho mo. And sabi mo kanina leadership by example, nung Baklata! isa kayo naging instrumental, sabi nga nila kung hindi raw kayo siguro yung nag-serve ng warrant of arrest kay Kibuloy at kay General Duterte, baka hindi naging General posible. Duterte. Alam naman natin kung ano sila makapangyarihan, no? Even until now. Ano pong nag-push sa inyo na, at paano ba nangyari yan? Kung kwentuhan nyo kami, kayo kagad ng inatasan, inako nyo ba kung paano yung service na yan? How did it end up to end up in your lap, basically, to serve these most controversial figures with the arrest warrants? Wala ngang warrant kay Tatay Digong. Bungok itong baklang to. Yung kay Pastor Apollo Kibuloy, na napunta sa akin ang task nung ako ay ma-designate na regional director ng Davao Region. May previous na regional director doon and there was an operation under that stint at hindi nila na-serve ang warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. So,
uh, there was a change in leadership. Ako ang na-designate. So, ako ang nagtrabaho. And sa kay... Kaya, ha, kaya, turiring, may araw ka din, ha? Darating yung karma mo. President Duterte naman, ex-President Duterte, I'm the head of the Criminal Investigation and Detection Group. At sa PNP, ang prime na unit na nagsiserve ng mga warrants of arrest, ang CIDG. Ang CIDG. So, sa status naman ni ex-President Duterte, I have to really do it personally, considering na maraming mga tao, syempre, sa mga tao ko, na magko-question bakit iba ang inutusan ko, andyan naman ako. And then, kung inayawan ko to at ang gagawa ng kasunod, ang kasunod nun PNP na. Pero yung mga oras na yun bago nyo i-implement, anong nasa isipan nyo? Tumatakbo sa isipan ng isang General Torre bago ang implementation, o iniisip nyo palang paano ko kaya to isa-serve? At syempre, darating nila mamaya doon sa oras ng service. In both cases, no, kay Pastor Apollo Kibuloy at saka kay ex-President Duterte, ako'y naniniwala na dapat iserve ang warrant. Ako'y naniniwala na valido ang warrant. So, yun ang pinaka-importante sa lahat doon. Kaya I'm very confident na pag sinunod ko na yung mga proseso sa pag-serve ng warrant, yung mga procedures nun, kasi cut and dried naman yan eh. Nakasulat naman kung paano mo isi-serve. Nakasulat talaga sa procedure yan eh. So, I'm very confident na I'm standing on a very solid foundation. Si. Ba't hindi nyo pinakita sa pamilya ni Tatay Digong? Ilang beses sila mga kadunatics, ha? Na nanghingi ng physical search warrant of arrest mga kadunatics, pero wala kayong pinakita. Binasahan mo lang through your phone. Itong kumag na turiring na to mga kadunatics ay confident daw siya mga kadunatics. Takot na takot ka nga kay Inday Sara Duterte. Di ba? Sabi mo na nung paparating na si Inday Sara Duterte ay nagaba. Yung dibdib mo ay grabe daw. Dumoble yung tibok mga kadunatics. Well, sige. May araw ka din. Turiring ka. May araw ka din. It will come a time mga kadunatics na magbabayad din kayo sa kasamaan nyo. Kay Tatay Digong. Can you imagine mga kadunatics, 80 years old, sasabihan mo na, hahatakin ko yan. Hahatakin daw si Tatay Digong. Grabe talaga. So, itong mga oras na yan, syempre, cut ang procedure, pero hindi ordinaryong tao ang siniserve ninyo, di ba? In fact, yung pinapanood namin kung paano yung pag-serve ninyo, ang daming mind games ng mga oras na yon. Nung mga oras na siniserve ninyo na yung Tawang-tawa tong bakletang to. arrest warrant, doon muna tayo kay President Duterte. May kababa? May takot? Anong nararamdaman ng isang General Torre while it was all happening? And how do you keep your composure? Kasi, di ba, ang tataas ng mga opisyal na yung mga kinakaharap ninyo. Ando si Executive Secretary Medaldea na pinusasan ninyo. Tama ba ang recollection ko? Di ba? Anong nararamdaman ng isang General Torre habang nangyayari yung mga oras na yun? Sa mga pinaka-critical kong trabaho, maniwala ka sa kasi hindi, merong video clip dyan sa YouTube Tawa yung ungas mga kadunatics. na paborito ko. Yung opening sword fight ni Heath Ledger at saka yung siya ay yung nagtuturo siya sa first night. Ayun. Ano sinabi niya nun? Ano ba? Ano sabi niya ron? He's so skilled, very skilled siya. Lahat-lahat na lang. So, nung last na tinalo niya yung isa sa exhibition fight, gusto maging estudyante niya. Turuan mo ako, sabi niya. Turuan mo ako. Kung paano ang ginagawa mo, bakit lahat na lang tinatalo mo? May analogy pa tong bungok na to. So, Senator Ledger, first, you have to anticipate your enemy. You must know what's his next move. I can do that, sabi ng tao. Then, you must be aware, sabi ni Heath Ledger, of that moment where you can seize victory and you must be able to take it. I can do that, sabi ng kanyang gustong maging disipulo niya. Ay, dami pang pasikot-sikot. And
You must not care whether you live or die. Ano sagot? Yun ang sagot. Walang sagot. Pero do you believe in that philosophy while you were, parang whatever happens, you will carry out the mission, diba? Whether, and have you come to accept the fact na it can cost you your life every single time that you do a mission? Diba? Araw-araw natin, every Monday kinakanta na, ang mamatay ng dahil sa'yo. Di, lip service lang yan. Pag hindi ka, lip service ba yun? Kinakanta natin lahat ng mga Pilipina yun. Tsaka, everybody dies. Diba? So, I don't know. But it's me. Sa tingin ko naman, calculated naman ang mga risk. It's all calculated. Calculated ba na risk? Hindi naman yung ibig sabihin, suicidal lang pag-iisip mo. Wala naman ganon. Ang sa atin is, ano ba ang dapat Hero pa, lugar siya mga kadunatics. Hero pa talaga tong bungok na to. Ha? Mamatay ng dahil sa'yo. Kinidnap po si Tatay Digong para sa bansang Pilipinas. Ayan, bansang Pilipinas na majority mga kadunatics na tao sa Pilipinas ay nakasuporta kay Tatay Digong. Hindi mo kinidnap si Tatay Digong for the Philippines, for your own interest, para sa amo mong bungok. gawin sa panahong ito, gaya ng sa dalawang arrest? Ano ang magiging consequences nito? Ano ang ready kang itaya para gawin ito? Well, lagi natin sinasabi, pagpatupad natin ang batas, nakalagay sa PNP HIM, pantay-pantay ang pagpapatupad ng batas. Ito na, pakita mo na pantay-pantay nga ang pagpapatupad ng batas. At nag-iisip ka pa rin, siyempre. But, in my whole career, my family has been supportive of me. At alam naman nila na ito ang trabaho. Literal na sinasabi nga palagi na pag lumabas ka sa pintuan, ang isang paa mo ay nasa loob na ng hukay. So, well, hindi lip service yun. We live it, as for me, I want to live it every day. Daming dada talaga. Paano yung sinabi mo talaga sa hearing? Nako! Mga kadunatics, iba yung sinabi niya sa hearing Takot na takot siya. Especially nung dumating si Inday Sara Duterte. Doon kasi sa hearing sa Senate, mga kadunatics, nagpapapel, kaya sinabi niya yun. Dito, talagang humble daw siya, mga kadunatics, na hambog na. At the same time, can you imagine that? Yung alam naman natin yung mga nature ng mga Duterte. Di ba? Hindi nyo ba naisip? Di ba na dumabi sa isip ninyo na there will be retaliation? Nature din ng mga Duterte. Ang ibig niyang sabihin dito, mga kadunatics, mamamatay tao daw ang mga Duterte. Kaya hindi lang niyang masabi. Can you imagine that? Sino tong baklang to, mga kadunatics? Kilala niyo ba? Kay General Torre, kung sakaling they're given a chance. Andun yun palagi may assumption na ganun. So, we manage the risk, we manage the threats. Meron naman tayong paraan para at least i-neutralize or i-mitigate ang ganung mga threats. Pero handa. Handa, Yeah, hindi yung of lip course. service. No? Yeah, of course, hindi lip service yan. Kung meron kayong isang bagay na nakuha ninyo sa PNP na prinsipyo na pwede ninyong ipagpatuloy sa MMDA, ano po yun? Ito yung pahiro, mga kadunatics, na nag-degrade. Nagiging MMDA manager, mga kadunatics. Akala niya, mananatili siya bilang chief PNP, mga kadunatics. Kabungok talaga. Tingnan mo. Kaya pag-isip-isip ka na to, Riring. Well, yun, the leadership style na I lead from the front. I show my people how it's done if they are confused on how a thing should be done. So, nandun tayo. Nandun ako sa ganung leadership na kailangan hands-on. Kailangan walk the streets. Kaya yung ngayon, sinasabi nga natin, pinopromote natin ang bike to work. Bisikleta tayo, which is hindi naman bago sa akin kasi 2010 pa lang, 2007, nagbibisikleta na ako on the streets, At napanood ko really yun, going to work. Kapanood ko yun, sabi niyo, kung may shower doon sa work, mas madali mas papiliin ba nating mag-bike na lang, di ba? Ay, papunta ako rito ngayon, dinaanan ko na ang aming shower room. Tapos na ang shower room ng MMDA. Ipopost ko na sa aking website, sa aking Facebook page para ipakita ang compliance ng MMDA sa bagay na ito. And Kasi when- personal advocacy ko to And when you do kasi kayo nagbabike kayo, di ba? Papunta sa work. May nakita ko na nagbike kayo papunta sa work. Yeah, no? I do. Palagi. Palagi. And then,
Kamusta? Siyempre dahil kayo mismo ay nagbabike to work. Sabi nga nila sa Singapore, kaya daw maganda yung mga public transportation kasi the officials themselves take the public transportation. Siguro ang laki na ng change ng bike lane. Simula nung kayo mismo nagbabike to work kasi no less than the general manager of the MMDA dumadaan dyan sa bike lane. So kamusta? Tinitingnan nyo ba? Gumanda ba? Ano sa inyong palagay? Yeah, nakikita ko ang challenges ng everyday commuter na nagbabike to work. Nakita ko at naramdaman ko at first hand na experience ko ang mga challenges gaya halimbawa ng mga ibang motorista na ayaw respetuhin ang bike lane at may mga motor at may mga sasakyan na pumapasok. Naiintindihan ko rin minsan from the point of view ng motor at saka ng four wheels kung bakit natatapakan at nakakain nila ang bike lane. Kasi nga, sobrang traffic nga naman. May mga ganong klaseng... So, nababalanse ko by my experience kung ano ang pag-iisip ng both sides. So, at least I can approach the policy-making process with confidence because aside from the empirical data na meron tayo, based sa mga nakukuha natin sa iba-ibang mga ahensya, gaya ng sa UP National Center for Transportation Studies, at saka yung sa Project NOAA ng UP rin, at saka sa DOST may pag-asa rin tayo na pinagkukuha ng iba-ibang mga data, meron din akong personal experience na pwedeng ma-inject sa policy-making process. Ang ganda, ang ganda. I'm so happy na you've said na batay sa datos ang aksyon, hindi lang sa whim, hindi lang sa kagustuhan. But at the same time, you also have the experiential side. Yes. Yung fact na kayo mismo gumagamit ng bike lane, nagko-commute. Kala niya mga kadunatics, gagawa siya ng mabuti ngayon, makakalimutan natin yung ginawa niyang pagkidnap kay Tatay Digong. Never and never will we forget mga kadunatics ang ginawa mo. Yung pag-asta mo during that time mga kadunatics. The only thing siguro mga kadunatics siguro maawa tayo itong si Nicolas mga kadunatics ay talagang dapat mag 180 degree turn siya mga kadunatics. Magsalita na kung anong dapat niyang i-vulgar expose sa mga nangyayari ngayon mga kadunatics. ba kayo? Tingnan nyo naman, wait lang minute mga kadunatics. Never nga siyang bumanggit about sa mga corruption ngayon, sa maleta-maleta. Never mga kadunatics. Puro deny nung nakita siya ng isang driver mga kadunatics sa safe house. So, puro deny mga kadunatics. Wala man lang pang condemn mga kadunatics sa mga nangyayari ngayon. Ganyan ka alam mo talaga na tuta talaga siya. Parte ba ng trabaho ngayon ng MMDA na sumakay ng bus, ng MRT, yung mga tao ng MMDA, ginagawa ba yan? Until now sa aking stint sa MMDA, hindi pa ako nakapag-take ng public transport. Okay? Admittedly. Pero before, nung chief of police ako ng Batangas, I rarely use a car traveling from Batangas to Manila. Or nung ako'y na-assign naman sa Mabalacat, Pampanga, or dito sa Campo Libas to Manila. Hindi. Nag-iwan lang ako ng sasakyan dito sa Manila na nagagamit ko pag andito ako sa Manila. Pero in between, I take the bus. So, nagko-commute? Nakakatulog ka pa. And it's very safe, no? The bus is very safe. Ganoon din sa Metro Manila. Ngayon kasi, dahil nag-iinit pa lang kayo, inuna na ninyo ang pagbabike, pero definitely, parte ng prinsipyo ninyo bilang, sabi nyo kanina, data and experience is of course to also do the daily commute. Yeah, of course. Doon natin personal na ma-validate kung tama ba ang data na nababasa natin at talagang magkaroon din tayo ng we put ourselves as public servants, we put ourselves in the shoes of the people that we serve para makita rin natin ang perspective nila. Hindi ka pa nga naka-public transport bilang MMDA manager? Ay, nako, we put ourselves into their shoes. What the heck? Taon kayong nag-police, General? 34. 34. Siyempre, 34 years ka sa police. And then 2 months ka ngayon sa isang ahensya ng pamahalaan, no? Ano yung nag-ibang, hindi kayo, nanibago ba kayo? Ano yung pinakamalaking adjustment na kinailangan ninyong gawin bilang transitioning from 34 years? 34 years. 34 years in the police and then right now as general manager of the MMDA.
wala pa siyang balak mag-retire actually mga kadonatics, napilitan siya kasi tinakwil na siya, isinukad na siya ng kanyang amo na pinagsilbihan niya mga kadonatics. At ayun pa rin, kahit ganun yung nangyari mga kadonatics, faithful na faithful pa rin itong si Toriring. May transition, may konting difference, pero not so, hindi deal breaker. Hindi siya deal breaker. Ang ganoon pa rin kasi, ang leadership kasi, at sa nandun nagmimix ang pagiging leader at pagiging manager mo. So, you have to really find that delicate balance between being just a manager and being a leader that will who will inspire people to be with you as you accomplish the mission. Iba yung manager lang at saka iba yung pure leader lang. Kailangan may balance yun. Sa MMDA General, ano yung pinakamalaking bottleneck issue na sa tingin ninyo unfairly na attribute sa MMDA? Meron ba gano'n na parang pinagbibintangan na naman yung MMDA, hindi naman kasalanan ng MMDA yan? Ano kaya yung ano yan? Kung if there are 1, 2, or 3 issues na tingin ninyo unfairly sinasabi kasalanan ng MMDA? Well, wala naman. Walang unfairly. Lahat talagang nangyayari mga kadonatics sa daan. Kasalanan nyo. Sa tingin ko naman sa ngayon, wala namang total na nagpuput ng blame sa MMDA. The agency is, I believe, is acceptable to almost all sectors. Ngayon, pwedeng mapupulaan dahil Yung mga traffic enforcers nyo na, ay nako mga kadonatics, kung baka pahinto, akala mo mga sino, at yung iba mga nangungutong lang mga kadonatics, di ba? Ay power tripping talaga. Ha? Wala ha. talagang humigpit ang traffic, talagang pag nagkaroon ng gridlock, sasabihin, MMDA kasi, ganito. It's all fair. Those are all fair comments. Dahil tanggap naman natin yon na ang ating mga kababayan ay may karapatan na pulaan din at pansinin ang performance ng ahensya. So kami naman, together with Chairman Artes, we're just doing our very damn best to make sure na itong mga kababayan natin ay nasiservisyon natin in accordance sa 7 areas ng concern ng MMDA. Speaking of traffic, ano yung gusto ninyo maging pinaka-visible na improvement under your term, under your stint as General Manager of the MMDA na visible na gusto ninyong makita ng tao in terms of improvement or in terms of yung bagong sense of discipline sa kalye? For one, gusto kong ang culture towards active mobility mag-iba na dapat ang pagtingin kasi, to promote a system or culture, may mga iba-ibang components. Number one is yung batas. Yung batas na nag-govern dyan, medyo yun ang magbibigay ng direksyon at ng latitude at ng limits ng kultura na gusto mong gawin. Then the engineering part, architecture. So if you want to change behavior, if you want to design a behavior, you can do it by, proper engineering, proper layout, proper architecture ng community. So, gusto mo ang tao ay dadaan dito sa pedestrian lane na to, edi kahon mo sila dito sa pedestrian lane na to, na wala na silang ibang option. Unless na talagang gaya ng walang tawiran, nakamamatay, talagang wala ka na magawa talaga dun sa mga tawid pa rin Tapos galit pa pag nabangga Ang laki-laki na ng sign So, ang second and third dyan, yung market forces, ang tao. So, ang tao, titingnan natin na kasama yan sa ating mga elementong dapat tinitingnan kung gusto nating mag-establish ng isang system or culture. Kasi titingnan din natin ang mga needs nila, tingnan natin ang mga priorities nila, tingnan natin ang mga feelings nila, kung ano man ang mga values nila. And then of course, yung culture in itself, yung pinaka-norms, culture ng tao na dapat acceptable ba? There are things that you want to shape. There are things that you want to change. Ang impact ba nito or acceptability nito is tingnan mo rin yung target audience. So, on my part, sa MMDA, ang isa sa mga gusto kong as general manager, gusto kong matingnan makita yung pag-change towards active mobility na pag ikaw ay nagbibisikleta o ikaw ay naglalakad papuntang opisina, hindi ito mahirap. Di ba? Kasi may isang experience ako before.
na may sa opisina na pinapasukan ko, hindi ko na sabihin, ang tricycle na pinagsasakyan nila is mga 300 meters away. 9 pesos 2009, 9 pesos 3 minutes. Pero sumasakay pa rin sila sa tricycle for a 200, 300 meters na biyahe. Tinanong ko, bakit kayo nagta-tricycle pa? Pwede namang lakarin niya. Parang si Diwata talaga yung Correct. Korba niya Oh, mas maganda pa sa puso yun, di ba? Kakahiya naman sir, baka sabihin nila wala akong pera. Oh. Ganun na. O sige, ito yung piscina namin, ito yung parade ground. Pagdating sa gate, binantayan ko yung mga bumababa ng tricycle. Oh, marami pala kayong pera ha. Ayaw yung mag-exercise, ayaw yung maglakad. Oh, sige, dito ko dumaan sa parade ground bago pumunta sa opisina. And yan, kumalat. Naman si Tore. Siraulo na naman. May saltik na naman. Nagbabantay na naman sa gate. Maglakad na lang kayo. Sayang lang yung pamasahin nyo. So, after that, na-change ang, yun, part ng engineering yun. Yung perception din, no? Yung perception kung paano nila tatanggapin yung policy at saka anong tingin ng sambayan ng Pilipino doon sa polisiya. No? So part ng engineering yun, napilitan, na-force ko sila maglakad. And until now, naririnig ko is marami na naglalakad talaga. So that's one system na I'm proud to say na gusto ko sanang ma-replicate dito sa state ko sa MMDA sa buong Metro Manila. Ay nako, habot sa traffic, napaka-wide yung sagot niya mga kadonatics. Disiplina. Ha? Maglatag ng mga MMDA officers sa daan. Dapat stricto. Kung mali. Oh, dapat mga kadonatics. Ha? Isang warning. Okay. Ganyan. Taasan yung multa ng fines pag ito may violation. Noon, politician talaga ang dating. Ay, hindi ako magtataka mga kadonatics kung tatakbo itong bilang ewan ko ha, kasi gusto nilang maging presidente ito. Like, ay, nako, presidente daw. Pero, flowering words mga kadonatics, yung maganda lang sa loob. Pakinggan mga kadonatics, pero walang gawa. Ganyan yung mga politika. Typical nga politicians mga kadonatics, with all the colorful words para, yung mga audience ay masayahan. Pero deep inside, hindi seryoso, hindi sincere sa mga pinagsasabi. Well, anyway, mga kadonatics, too much for Diwata. Let's, thank you so much mga kadonatics, and comment down below. Don't forget to subscribe and like this video. Kita nyo naman, this is still filter face mga kadonatics, ha? Pati yung glasses natin. Thank you, and God bless you.